umalis sa Judea at bumalik sa Galilea at kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kaniya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kaniya ng babae, Ikaw ay Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong nakikiinom sa iyo, ikaw ang hihingi sa Kanya, at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae. malalim ang balong ito, at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. sinabi ng babae. Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa. Sagot ng babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, Tugon ni Jesus. sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae. Ginoo, tila yata isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos? Sinabi naman ni Jesus, Maniwala ka sa akin, Ginang. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan ang uri ng pagsambang ibig ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.